13. Okay? Sabay-sabay po tayo sa last verse. Okay, the Bible says, are you there? In verse 1 of John chapter 6, after these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. A great multitude followed him because they saw his miracle, which he did on them that were diseased. And Jesus went up into a mountain, and there he sat with his disciples. The Passover feast of the Jews was nigh. When Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he said unto Philip, when shall we buy bread that this may eat? This he said to prove him to be himself what he would do. Philip answered him, 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. Of his disciples, Andrew, Simon Peter brought himself unto him. There is a lad here, which had 5 barley loaves and 2 small fishes. But what are they among so many? Jesus said, make them men sit down. Now there was much crowd in the place, so the men sat down. The number about 5,000. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were sat down, and likewise of the fishes as much as they would. When they were filled, he said unto the disciples, gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Therefore they gathered them together, and filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves, which remained over and above unto them that had eaten. Then those men, when they had seen the miracles that Jesus did, said, this is of a truth that prophet that should come into the world. Tayo po'y sandaling pumikit at manalangin, dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami, nagpapasalamat sa pagkakataong ito na muli po kaming malayang makapag-aaral ng inyong mga banal na salita. I pray na patuloy po kayong pangunahan sa pag-aaral namin ito. Kayo po, O Diyos, ang magsalita sa kalagitnaan po namin. Gamitin mo naman po ang bibig ng lingkod. Kayo po, O Diyos, ang umabot sa aming pangangailangan sa umagang ito. Bigyan po kami ng bukas na puso at isipan at maging handang sisidlan ng inyong mga banal na salita. Patuloy mo po kami bigyan ng maayos na internet connection, maayos na sound system. Sa ganoon, makakarating po ang inyong mga salita sa aming mga kapatiran o mga bisita man, Panginoon Diyos, na nasa virtual service. Pagpalain mo po ang inyong mga salitang mahayag sa umagang ito at pagpalain niyo rin po ang bawat makakapakinig and also make us a blessing sa bawat isa. O God, maraming salamat po, Diyos. Pagpalain mo po ang aming pastor at ang kanyang buong sambahayan, kundi po ang church sa Saul. Binabalik po namin ang buong kapulihan ng kaluwalhatian po sa inyo. At muli, patawad sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. O God, please be seated. Tama naman yung oras natin. Tama? Tama yan, ha? Okay. So, sabi ko nga kaninang umaga na ibigay ko naman na yung background, later background of this book. Sinulat ni John the Apostles, or John the Beloved. And the very purpose of this book is to prove that Jesus is the Son of God. I-prove niya yung deity ng Panginoon at ang lahat ng sasampalataya sa Panginoong Yesu Kristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Now, hindi ko na tayo lalawak sa background na ibigay naman kanina sa inyo. So, diretso tayo ngayon sa mensahe at para hindi tayo abutin ng tanghaling tapat. So, maybe for 30 minutes, tapos na po tayo. Plus 1 hour kung sakasakali man po. I hope naunawaan niyo po yung sinabi ko. So, yung context na binasa natin ay it's about the feeding of the 5,000. Sabi ko nga kanina, kung paanong isa sa miracle ng Panginoon, nagpakain siya ng 5,000 people out of 5 loaves of bread and 2 fishes, 2 pieces of fish. No?
So, kaya nga ang mensaheng pag-aaralan natin ngayon is that a miracle beyond our expectation. A miracle beyond our expectation. No? Ang gusto kong makuha natin dito mga kapatid ay ang Panginoong Jesucristo na gumawa ng miracle before could still perform a miracle today in our respective lives. Kaya makikita mo, yung una kong na-notice, no? The first thing I've noticed in this passages, so in this context, in verse 5 and 6, sabi diyan, when Philip then lifted up his eyes and saw a great company come unto him. When Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he said unto Philip, when shall we buy bread of that this may eat? And this he said to prove him, for he himself know what he would do. What he would do. Ano ang una nakita ko? This is a challenge on men's expectation. So, Jesus challenged his disciples. Nakita niyo, challenge niya yung kanyang mga apostles. Saan tayo makakabili ng tinapay? Sa palagay niyo. Para mapakain natin tong 5,000 people na ito. Pero samantalang sabi niya sa verse 6, bagamat alam niya naman kung anong gagawin niya, this is just a challenge para makita niya kung ano bang reaction ng kanyang disciples. No? Minsan gano'n, challenge tayo ng Panginoon para makita natin ano na kayang estado nitong anak ko na ito. I-challenge ka sa isang bagay na hindi mo inaasahan, tapos pagka nangyari sa'yo, doon ka magre-react ng ayon sa kapurihan ng Diyos o ayon sa kapurihan ng diablo. No? So, this is challenge. Sabi ko nga, ito'y challenge ng Panginoon sa kanyang disciples. Samantalang, alam niya naman ang dapat niyang gawin. Alam niya naman yung gagawin niya. Alam niya na wala namang mabibilhan ng tinapay. O wala namang, bagamat, kaya niya gumawa ng pera. Wala naman siya pinapakitang pera. Sunod lang sunod sa kanya yung mga tao. Wala naman siya pinapangako. Wala naman siyang pera. No? Kaya nga sabi niya, makikita mo na wala talagang punto, no, na pinapakita ang Panginoon, kundi ang mga disciples ay i-challenge. No? Ito'y challenge sa kanyang mga disciples kung ano ang kanilang magiging reaction. Tingnan niyo ang pangalawa ko napansin, the normal reaction of a natural man. Sabi niya sa verse 7, sabi ni Philip answered him, 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. So ang normal reaction ni Philip bilang tao ay impossible. Napaka-imposible ito. Bakit? Alam niyo, wala naman tayong pera eh. Napakalaki, sabi niya, kahit may ganito tayong pera, pero hindi ito magkakasya para sa lahat kahit kukonti. Oh. So nakita mo yung napaka-imposible na reaction ng isang natural man. Di ba ganyan din tayo? Yung parang kulang kasi kaya hindi tayo makapagtapat kasi kulang eh. No? Hindi lang natin nakikita, hindi natin naunawaan kung may anong klaseng Diyos meron tayo. No? Kaya kulang palagi ang nakikita natin. Kulang eh. Insufficient, walang budget. Di ba, no? Amen. Normal na reaction niya ng tao na hindi niya nakikilala ang Panginoon. Itong pagkakataon na to, hindi pa nilulubos na nakikilala ang Panginoon. Ang Panginoon, bagamat nakakita na yung ibang mga miracle, pero hindi pa rin sila kumbinsido. Parang kayo, marami na kayo nakitang miracle sa buhay nyo o sa buhay ng ibang ng kapwa mo Kristiyano, pero parang hindi ka pa kumbinsido. Parang may hinahanap ka pa, parang may inaantay ka pa. No?
insufficient eh. So it's impossible because of insufficiency. Ano naman sabi ni Andrew sa verse 7 or verse 8? One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said unto him, There is a lad here, which had 5 barley loaves and 2 small fishes. What are they among so many? Ano ang reaction naman ni Andrew? Impossible. Napaka-imposible because of a limited stock. Konti lang. Paano magkakasya to sa atin? No? Nakita mo, ganun din tayo minsan pagka kukunti na to eh. Paano ko ipamimigay ito? Kulang pa sa amin ito. Di ba? May ganoon tayong normal na reaction pagka konti na lang. Ay, hindi tayo makakapag-extend sa kapatid nating higit na nangangailangan sa atin kasi iniisip natin, kulang kasi ito. That is the normal reaction of a natural man na hindi niya lubos na nakikilala ang Panginoong Hesukristo. Pero let's see, tingnan natin kung anong nangyari. No? Tuloy-tuloy nating basahin. No? Sa verse 10. And Jesus said, make the men sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down in number about 5,000. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down, and likewise of the fishes as much as they would. When they were filled, and said unto his disciples, gather up the fragments that remain, and that nothing be lost. Therefore they gathered them together and filled 12 baskets with the fragments of 5 barley loaves, which remained over and above unto them that had eaten. Nakita niyo kung anong nangyari? Nakita niyo ba? Christ in his cool condition performed miracles beyond people's expectations. Nakita niyo ba? Kung paanong ang Panginoong Jesucristo gumawa ng miracle na beyond the expectation of all people. I hope you're listening. Kapatid, makinig kayo. What I want you to realize this morning is that matagal nang insufficient ang pondo natin. At matagal nang limited yung stock natin. Tama? Matagal nang insufficient. Kaya nga kayod marino tayo eh. May 2 tayong trabaho, pagkagaling sa trabaho, babiyahe pa tayo ng lalamod. Bakit? Insufficient fund. Di ba? Pero hindi mo ba natin nare-realize, insufficient fund ka man, wala ka man stock sa bahay, pero hindi mo ba nare-realize na hanggang ngayon buhay ka pa rin? Hanggang ngayon may kalakasan ka pa rin? Hanggang ngayon may kinakain ka pa rin? Hanggang ngayon may trabaho ka pa rin? Nakakakita ka pa rin? Malinaw pa rin yung iyong paningin? Nakakapagsamba ka pa rin kaya ka nandito? Amen? Yung grabe na yung pagtitipid natin dahil kulang nga yung pondo eh. Kulang yung kinikita natin kaya hindi tayo makapagbigay ng para sa Diyos. Insufficient fund. Amen? But let me encourage you this morning kung paano ka nakakapagbigay or makakapagbigay at magiging pagpapala sa maraming tao. Amen. Amen. Ito mayroong isang magandang example dito sa talatang binasa natin. May isang lad doon yun. Pag tinawag na lad, a little boy. Batang lalaki. Sa ibang account ng Gospels, detalyado yun. No? Mas detalyado. Ito kasi parang sinum up na yung sulat ni John. Pinapakita lang talaga yung miracle. Pero doon meron pang parang conversation kung paanong kinuha yung bread na nandun sa bata at yung kanyang bawang isda. Na-imagine niyo ba, may isang bata, halimbawa parang kasinlaki ni Aram. Parang ganyan yun, little boy. Kaya siya sunod na sunod sa Panginoon,
pinayagan siya sumunod ng Panginoon, ng kanyang magulang, dahil merong ginagawa ang Panginoon, naalaman nila, merong miracles and wonders na pinapakita ang Panginoon at sunod ng sunod yung tao. At isa doon, yung little boy. Pero pinadalan siya ng baon, baka magutom ka anak. 5 barley loaves and 2 fishes. Naisip niyo ba na yung batang yun, pwede niya sabihin, sa akin to eh. Kung ilang araw pa ako dito, paano to? Sa akin ito eh. Pero nakita niyo ba yung attitude ng bata? Na hindi siya nagdalawang isip nung kinuha ito ng Panginoong Jesucristo sa kanya? Na i-realize niyo ba yung inyong mga anak na nasa Sunday school, yung ating mga anak na nasa Sunday school, kapag binigyan niyo ng pera, binibigay niyang lahat sa kanyang offering, sa kanilang offering? Kasi yung bata, wala siyang pag-aagam-agam na meron siyang isang persona na sinusundan, may sinasampalatayanan, may magandang nangyayari sa kanyang buhay. So hindi siya nangihinayang. Pero tayo mga magulang, hinayang tayo magbigay ng bagay na pwede naman natin o kaya naman natin ibigay sa Panginoon. Bakit ang nasa isip natin insufficient? Kaya nga ako may pagkukulang. Kaya tayo nagkukulang dahil meron tayong pagkukulang sa Panginoon. Amen. Pero tignan mo, nung binigay nung little boy yung kanyang baong pagkain, di ba pinagpala ng Panginoon at nakakain yung 5,000 people at meron pang natirang 12 baskets? Nare-realize mo ba kapatid na pag yung sayo na ibibigay mo sa Panginoon ay magmo-multiply pa. Bakit? Maraming taong makikinabang at babalik sa'yo ng Panginoon. Sabi ng Bible, siksik, liklik at umaapaw. Kaya nga sabi ng isang awitin, because little becomes much when we place it in the Master's hand. Kapatid, minsan yan ang kulang natin. No, hindi natin may pagtiwala yung bagay na pinagtitiwala sa atin. Pinagtitiwalaan ka nga ng Panginoon eh. Kung anong meron ka ngayon, pinagtitiwala sa atin ng Panginoon yan. Gusto lang tayo maging good steward ng Panginoon, pero pinagtitiwala tayo sa atin ng Panginoon, pero tayo naman walang tiwala sa Panginoon. Minsan natutuon tayo sa mga pagpapala, pero hindi natin natutunan ng pansin yung nagbigay sa atin ng pagpapala. Amen. Kaya nga, even our tithes and offering, nahihirapan tayong ipagtapat sa Panginoon. Amen. I hope you're listening. Kapatid, it's high time for us to grow. Kaya nga hindi natin maibigay ng tama kasi ang laging nasa may natin kulang. Walang pondo. Kulang. Hindi mo mas magandang parang kulang pero yung kulang, alam mong kulang pero parang hindi ka naman nagkukulang. Kasi yung iniisip mong kulang kaya hindi mo maibigay. I hope we're listening. Kapatid, prinsipyo yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Na kung magbibigay tayo sa Panginoon, ang Diyos ang magbabalik sa atin ng siksik, liglig. Pero pag hindi natin natutunan yung pagbibigay ng tama, kapatid, hindi tayo pagpapalain ng Diyos. Hahabol talaga tayo, hahabol tayo na maghahabol ng blessing. Tignan mo. Kaya nga kahit linggo, naghahanap buhay. Hanap ng pagkakakitaan. Hanap ng business. Bakit hindi natin natututunan yung prinsipyo na tinuturo sa atin ng Panginoon? At seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Napakasimple lang naman yung kapatid, pero nahihirapan tayong sumunod sa Panginoon. Amen? Kaya nga, alam naman ng Panginoon yung gagawin niya. Pero challenge lang tayo kung ano ang dapat nating reaksyon. Kaya nga, ang tanong ko lang, kilala ba talaga natin ang Panginoon sa buhay natin? O gaano natin kakilala ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin? Siya yung Panginoon natin na nagpagaling ng maraming sakit during His earthly ministry. Siya yung maraming binuhay ng mga patay.
Miracles and wonders, maraming dakilang bagay ang pinakita ng Panginoon sa mga tao. Bagamat hindi natin nakita pero totoong nangyari dahil nandito sa Biblia. Ang Biblia ay salita ng Diyos. And we believe that. Tapos tayo hanggang ngayon, reaction pa rin ni Philip at ni Andrew sa atin. Kulang eh. Insufficient fund. Kaya nahihirapan tayo magtapat sa Panginoon. Amen. Minsan tatanungin mo pa, nagsimba ka na at lahat, magsa-tithes kaya ako ngayon? Pag-o-offering kaya ako ngayon? Amen. Brethren, there is a miracle beyond our expectation. And Jesus could still perform miracles in your life today. Amen. And besides, sabi ko nga sa'yo, lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. At nung tayo ay naligtas, sapat na yan na miracle na sa ating buhay. Di ba yung nakatiyak tayo na sa langit, tayo pupunta, anytime na dumating sa atin ang kamatayan, yan ay pananampalatayang galing sa Diyos. The mere fact na meron kang changed life ngayon, mirakulo na yan ng Diyos sa buhay mo. Ano pang hinahanap nating miracle? Amen. Natuto kang magtiwala sa Diyos, that is miracle. Natuto kang manalangin, that is miracle. Natuto kang magbasa ng Biblia, dati hindi ka naman marunong magbasa ng King James Bible. Pautal-utal ka, hanggang ngayon pautal-utal pa rin. Pautal-utal naman tayo magbasa ng Bible eh. Wala namang perfecto sa atin nakakapagbasa ng straight. Hindi naman tayo English people. Pero at least nakakapagbasa tayo ng tama. At ang kagandahan doon, naiintindihan natin yung ating binabasa. At yan ay miracle ng Diyos sa buhay natin. Yung matuto ka lang manalangin, that's miracle. Amen. Yung natutuwa ka na magsimba, mirakulo yan. Dati hindi ka naman natutuwang magsimba. Dati papasok ka lang sa simbahan, mag-i-exhibition ka, isipin anong ipapasok dito, kumilos para makakain. Tapos pag uwi mo, sabihin mo, nagsimba ako. Saan ka galing nagsimba? Pero nag-exhibition ka lang naman. Tapos pagdating mo sa simbahan, doon pa sa dulo, pipesto sa dulo. Tapos ang hinahanap mo mga likod ng chicks. Kasi doon wala namang modus apparel eh. Hinahanap mo yung mga naked na babae. Di ba, no? Di ba? Wala na naman si Troy. Siya sana tatanungin ko eh. Hindi pala. No, di ba? It's a miracle na tayo ay natuto at nag-i-enjoy tayo magsimba. Nag-i-enjoy tayo makipag-fellowship sa kapwa natin, mananampalataya, mananampalataya. That's a miracle. Yung nag-enjoy ka, nagkaroon ka ng desire mag-join sa ministry, that's a miracle. Dinesire mong mag-join sa choir, ngayon nakakaawit ka na sa choir. Kahit nasa liwa yung boses mo. Fifth voice, ang naririnig ko, pag may choir, meron talagang panglima eh. Ang alam ko, 4 lang yung tono eh. Pero may panglimang tono ako naririnig. Pero nandyan ka pa rin. No? Hindi ka naman marunong dati magturo. Pero ngayon, Sunday school teacher ka. Biruin mo yung hindi nakapag-aral, nandun ngayon nagtuturo. Tapos kayo maraming pinag-aralan, mataas ang pinag-aralan, pinababayaan nyo sa anak nyo doon ang nagtuturo, walang pinag-aralan. Where is now your heart? Asa naman yung puso nyo? Paano nga ibibigay yung buhay mo para magturo? Hindi mo nga maibigay yung pitaka mo sa Panginoon eh. Hindi mo nga maipagkatiwala yung pitaka mo sa Panginoon. Buhay mo pa kaya sa pagtuturo? Oh. Pero kapatid, tama na, sapat na yung i-enjoy mo yung ministry ngayon. That's a great miracle in your life. Amen.
Yung dati wala ka namang kaplano-plano umupo dyan at mag-operate. Ngayon nandyan ka na. Alam mong ministry yan ng Panginoon at nag-i-enjoy ka sa pagkakalikod dyan. Alam mong wala kang pinapasahan na chicks dyan na iba. Focus ka sa ministry at nakikinig ka ng salita ng Diyos. Amen. That's a miracle. Yung nag-i-enjoy ka mag-usher ng tao, manundo ng tao. That's a miracle. Natutuwa ka mag-drive ng motor para magsundo ng mga bata. Mag-drive ng ating mga sasakyan para manundo ng mga tao. That's a great miracle in your life. Amen. Yung natutuwa ka magturo o mag-alaga ng mga Sunday schooler. No, wala ka namang skill dati. Sabi mo, hindi ako kaya magturo sa mga bata. Wala akong pasensya sa mga bata. Pero ngayon, nagkakaroon ka ng pasensya. Amen. And that's a great miracle in your life. Amen. Kapatid, yung natutuwa ka lang umate ng exhortation, miracle na yan. Kaya lang nagtataka ako ngayon, parang wala nang miracle. Kasi wala nang umaaten eh. Hindi na sila natutuwa sa miracle. No, fully encouraged na sila. Nagtataka lang ako, paano sila may encourage na walang nag-i-encourage? Amen. Kapatid, hindi lang tayo ang dapat ma-encourage. Dapat tayo mismo yung nang i-encourage. If we join, pag nag-join tayo sa mga programa ng ating church, nag-i-encourage tayo ng igang kapwa mananampalataya natin, lalo na yung mga bagong mga mananampalataya. Kaya may mga bago tayong tatay, si tatay na asawa ni Sister Diane. Paano natin may encourage ito na magpatuloy na kasama natin kung tayo mismo nawawala? Marami pang mga tatay na kinakailangan nating ma-follow up para sila ang mag-join sa grupo natin. Pero ang nagkapagtataka, yung grupo natin ang nawawala, nagkakandawala. Are you not enjoying anymore the miracle that's happened in your life? Hindi mo naman na-enjoy, hindi mo na naalala yung mga kamangha-manghang bagay na nangyari sa buhay mo nung ikaw ay nakarating sa church? Yung natanggal mo lang yung bisyo mo, ay isang malaking miracle yan sa buhay mo, kapatid. Yung naiwasan mo yung drugs, malaking miracle na yan sa buhay mo, kapatid. Amen. Nakaiwas ka ng alak. Dati kalakas mo uminom ng alak. Pero ngayon hindi na. Konti-konti na lang. Konti-container. Diba? It's a miracle. Amen. Dati malakas mong magpausok ng sigarilyo. Wala kang pakialam kahit sinong kasama mo sa bahay. Sigarilyo ka ng sigarilyo. Hindi mo alam. Mas masama sa kalusugan ng mga kasambahay mo. Pero nawala mo. Ibig sabihin, yan ay mirakulo ng Diyos sa buhay mo. Ha? Nung natuto kang mag-submit sa authority na meron ka, dating masuwayin ka sa iyong magulang, pero ngayon natuto kang sumunod. Nung dating masuwayin ka, pero pagdating mo sa church, natuto kang mag-submit sa iyong leader. Naniwala ka na yung pangliligaw ay hindi dapat pag ikaw ay hindi pa mag-aasawa. At pagpapaligaw ay hindi dapat kung hindi ka pa mag-aasawa. Kaya naman, brinake mo yung boyfriend mo, brinake mo yung girlfriend mo. It's a miracle. Pero ngayon, sabi nga ni Michelle, sarawayon ka. Sarawayon, bakit? Kung kailan ka naging Kristiyano, mas lalo ka nagpapapampam. Ha? Pina-flaunt mo pa sa multimedia yung iyong girlfriend, iyong boyfriend. I love you ka pa. Anong gusto mong sabihin? Okay lang yun sa Christian Bible Baptist Church? No sir, no ma'am. Hindi mo lagi yun ang naririnig yan dito. At kung ayaw mong sumunod, kapatid, laging bukas yung gate na yan para lumayas.
Pero lagi rin bukas yan para sa gustong makinig ng salita ng Diyos. Kesa naman i-blaspheme mo yung salita ng Diyos. Pasinungalingan mo sa ibang mga young people na naniniwala sa prinsipyo ng Biblia, tapos ikaw hindi naniniwala. Good night. In the morning, sabi ni Pastor Hill. Kapatid, sapat na yung miracle na nangyari sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo nung nakarating ka dito. May pagbabago. Di ba? Dati-rati, tanongin mo si Richie, addict yan sa computer eh. Pero ngayon, preacher. Meron ng anak na umaawit dito. Meron ng asawang tumutugtog sa piano. Meron ng bunso na pasaway. It's a miracle. Tanungin si Father Angelo, dating addict yan sa ML. Tanungin mo, grabing sophisticado yung kanyang computer. Kaya ina-upgrade niya ng ina-upgrade kasi gusto niya mabilis yung kanyang computer. Kita mo ngayon, hindi niya maibigay-bigay sa church kasi ginagamit niya pa rin sa ML. Piruin mo yun. Diba, sapat lang miracle nakita mo, ay may pagbabago. May pagbabago sa akin. May pagbabago sa pamilya ko. Yung dating walang involvement sa church, ngayon nag-i-involve. Dati walang ganang makinig. Sabi niya nga, pag siya po nagsimba sa dati niyang simbahan, nakakatulog talaga siya. Pero ngayon, at least hindi na halata. Nakakatulog pero hindi halata. Amen? Kapatid, it's a great miracle na nagbago yung buhay natin. Dati-rati ka mga adik dyan sa games na yan. Dati-rati mga adik ka sa TikTok na yan. At least ngayon, kung dati man pinupost mo yan sa multimedia, bago ka magpo-post dyan at nagpapatiktok ng ganyan. At least ngayon, tinatago mo na. Hindi mo na pinupost. Di ba? Doon ka na lang sa kwarto. No? Tapos tinatago mo na. Bakit tinatago? Kasi nakablock lahat ng kapatiran. Wala nga naman makakakita. Nakablock eh. Puro taga-sanglibutan na makakakita sa'yo. Di ba na? Pero believe ako sa'yo sa guts mo na flaunt mo talaga yung girlfriend mo, boyfriend mo dyan. Tapos tapos magpo-post ka pa na nalilito ako. Parang pagtingin mo sa salamin, babae ba ako, lalaki? Kapatid, nakalimutan mo ba yung miracle na ginawa ng Diyos sa buhay mo? Dati-rati, adik ka naman talaga sa computer na yan. Walang panahon na hindi ka nagtumatakas sa magulang mo para magtago sa computer games. Piso net. Piso lang. Natuto ka tuloy mangupit sa bulsa ng tatay mo, sa bulsa ng nanay mo, para makapag-piso net ka lang. Pero nawala nga yun eh. Nag-enjoy ka sa pagpunta sa church. Nag-enjoy ka sa pag-soul winning. Amen. Dati-rati ay adik ka sa panunood ng teleserye. Di ba? Kayo mga kababayan, kayo mga nanay, mga telenovela, Korean novela na yan. Di ba? Dati adik kayo. Di ba? Hanggang ngayon, adik pa rin kayo. Wala pang miracle na nangyayari. Amen. Dati-rati, basta may nakursunadahan kang damit sa Shopee o sa Lazada, i-order mo kahit wala kang pambayad eh. At least ngayon, bago ka mag-order, sinisigurado mong may pambayad ka. Di ba, no? Dati-rati, wala kang pakialam, mag-order ka sa Tupperware kahit hindi alam ng mister mo. Kahit na hindi niya alam na meron kang... hindi niya alam na mayroon kang nakuha sa abon, so anong pang ano na yan. Malalaman na lang pagkabayaran na eh. Hindi nagbayad yun ng utang.
Laging abono, kita, pero kita, yung tubo, wala, kita. Labas kita, tubo, ubus. Labas tubo, kita, yung puhunan, ubus. That's always the case. Pero ngayon, natuto kang magsinop. Di ba, no? Natuto ka nang mag-budget. Amen? Parang wala maka-amen, parang hindi pa rin natuto. Natuto tayo. That's a miracle, a great miracle from God. Amen? Dati-rati, adik ka sa movie marathon eh. Adik ka sa cellphone mo, kahit ano-anong games pinapatulan mo eh. Yung mga anime movie, walang nakakalusot sa'yo eh. Di ba, no? At least ngayon, konti-konti na lang. Pero kapatid, mas maganda kung mawawala yan. That will be a great miracle in your life. Pag yung time mo, ini-spend mo wisely para sa Panginoon. Amen. Amen. Yung mawalan ka ng appetite sa mga bagay na pangsanglibutan. At yung appetite mo napunta sa mga spiritual na bagay, that's a great miracle that could happen in your life. Amen. So, malapit na tayo matapos. Sabi ko siya, madali lang eh. Tingin sa... It's all a miracle beyond expectation. Akala mo dati wala kang pag-asa. Pero nandito ka na ngayon. May panibagong pag-asa. Dati-rati, sobrang pasaway mo. Ngayon, hindi ka na nagpapasaway. Nagiging blessing ka na sa mga tao. Nakakapag-akay ka na ng kaluluwa. Nai-enjoy mo lahat ng ginagawa mo sa ministry ngayon. And that's a great miracle in your life. At ang pinakamatindi rito na nangyari sa buhay mo, yung isuko mo ang buhay mo completely sa Panginoon. Sabi ko nga matapang lang na Kristiyano ang makakapagsuko ng buhay niya sa Panginoon. Only brave Christians could do that. Matapang lang. No? Kaya ngayon hindi matapang, hindi makapagsuko ng buhay. Bakit? Natatakot. Paano kami mabubuhay? Paano yung kakainin namin? Paano yung mga anak ko? Paano sila mag-aaral? Paano? Ang dami mong paano. Parang si Philip. At saka si Andrew. Panginoon, paano magkakasya yan? Wala naman tayong ganyang pera. May pera ka ba, Panginoon? Wala naman eh. Saan tayo kukuha ng tinapay na yan? O kahit may pera ka, saan tayo bibili? Panginoon, meron dito. Sabi ni Andrew, merong 5 tinapay. May 2 isang. Gano'n naman karami. Kakasya ba yun sa 5,000? Laging ganun yung worry natin. Insufficient. Kulang. Kaya hindi tayo makapagtapat sa Panginoon. Kaya wala tayong magawang mabuting bagay para sa Panginoon. Lahat ng panahon ay inuubos natin para sa sarili natin. Inuubos natin sa ating pamilya. Inuubos natin sa mga bagay sa sanglibutan. Pero wala tayong time na naibigay para sa Panginoon. Ultimong ating family time. Ang ating family time. Na dyan na lang sana mabibuild yung buhay ng ating mga anak. Kapatid, dyan lumaki yung aking mga anak eh. Nauna akong dumating sa church, my family first ang team. Because our church, naniniwala ako at sinasabi palagi ng ating pastor at nakita ko sa aking mga mata, na witness ko that our church is a family-centered church. Pinapahalaga ng bawat pamilya. Kaya nga lahat ng programa natin para sa ikalalago ng bawat pamilya, pag hindi pa tayo lumago ngayon, samantalang meron tayong church na nagpapahalaga sa ating pamilya, kapatid, may problema tayong magulang. May problema tayong mga anak. Amen. Kapatid, kailan pa natin may pagtitiwala? Maunuwa natin si Andrew and Philip, nung kapanahon na yun, hindi pa nila kilalang lubusan ng Panginoon.
Pero nakilala na natin ang Panginoon dahil sa complete revelation of God. Nakita natin lahat ng miracles and wonders na ginawa ng Panginoon. Hanggang ngayon ba nagdududa pa rin tayo sa Panginoon natin at ating tagapagligtas? Kung naibigay niya nga yung kanyang sariling buhay para tayo hindi na mapahamak sa impyerno, ba't hindi natin kayang ibigay yung buhay natin sa Panginoon? Only brave Christian could surrender his life to the Lord. No? Only faithful Christian could faithfully give his tithes and offering. No? Kaya nga sabi ng Panginoon every man, sabi ni Solomon, every man will proclaim his own goodness. Bawat tao, ipoproclaim niya yung sarili niyang kabutihan. But who can find a faithful man? Hihira ka na makatagpo ng faithful man. Of course, hindi mo matatagpuan yan sa church, sa labas ng church. Pero nakakalungkot na katotohanan, yung mismong taga-church, yung mga taong niligtas ng Panginoon at idinagdag niya sa kanyang iglesia, nahihirapan pang maghanap ng Panginoon ng faithful man. Ang hirap maghanap ng faithful man. Hanggang ngayon, hindi maisuko-suko yung maliliit na bagay na pinanghihinayangan niya sa sanglibutan. Biruin mo na galing ka na dito, galing ka na sa ministry, nanggaling ka sa full-time ministry, nagsuko ka ng buhay mo sa Panginoon, nakita yung pagbabago mo, naging lumabas ang ganda mo, tapos nung iniwanan mo ang Panginoon, nag-quit ka. Bumalik ka sa sanglibutan na wala na yung modest apparel mo. Nagtataka ka na ba? Naku-confuse ka na ba? Ano nga ba ako? Pero mo kalalaki mong kato, tao nagka-cutex ka, Kuya Violet pa. Tapos wala ka naman dating higaw, bigla ka nagkahigaw, kalalaki mong tao. Tapos dati-dati ang ganda ng dress mo, ngayon nakapantalon ka na. What happened? Sabi nga niya, ano nangyari? Nangyari? Ano nangyari? Beyond our expectation, there are miracles from our sufficient and unlimited God. There is a miracle. There's always a miracle beyond our expectation. God could perform miracles beyond our expectation. I hope you're listening. Kapatid, kung hindi mo pa man nakikita yung miracle ng Diyos sa buhay mo, kapatid, andito na lahat. Magbasa ka lang ng Biblia, makikita mo yung miracles and wonders na ginawa ng Panginoon. Kaya ang tanong ko, are you ready to see God's miracles? Huwag nating limitahan yung ini-expect nating mangyayari sa buhay natin. Lagi nating isipin na yung Diyos natin is a sufficient God, the unlimited God, an omnipotent God, omniscient God, omnipresent God, immutable God. He is a merciful God, a gracious God, and a loving God. Kapatid, a miracle beyond expectation. Anong inaasahan natin sa buhay natin ngayon? Ngayon, sa present na buhay natin, ano ang inaasahan nating darating sa atin? Good thing
Umaasa ka ba ng good thing? Samantalang ayaw mo naman sumunod sa Panginoon? Umaasa ka ng blessing, financially, materially? You want peace of mind, pero ayaw mong sumunod sa Panginoon? Hanggang kailan? Hanggang kailan mo pwedeng ipagtiwala yung buhay mo sa Panginoon? Ha? Sabi ko nga minsan ilalagay tayo ng Panginoon sa sitwasyon na hindi natin gusto. Para lang makita natin kung ano nang katayuan natin sa harapan ng Panginoon. Alam mo ba, matetest mo kung anong level ka na ng maturity pag may dumating na dilubyo sa buhay mo. Kung paano ka magre-react sa bagay na sa problemang darating sa iyo. Yun yung level ng maturity mo. Kung yung salita pa lang na-offend ka na, iiwanan mo na yung church dahil sa salita. Kapatid, meron pang mas higit dyan na darating sa iyo. Kaya dapat ma-overcome mo na yan. Kung offense na yan. Dapat na-overcome mo na habang bata ka pa sa pananampalataya. Para mag-level up ka naman, lumago sa pananampalataya. Huwag mong hayaang manatili ka dyan sa estado na yan. There's always a miracle beyond our expectation. Amen. Tama na yung mga na-experience ng mga apostles, mga disciples, na nakasama ng Panginoon at nagpapatotoo sila. Tapos na No, pinakita na nila kung paano sila nagduda before, pero nung sila na-restore yung kanilang pananampalataya, nagpatuloy sila sa paglilingkod at hanggang sa kamatayan, naglilingkod sila sa Panginoon. Tapos tayo maliit na problema, iiwanan natin yung gawain ng Panginoon. Ang bilis natin mag-desisyon sa pag-quit. Pero sa paggawa ng tamang desisyon, ay hirapan tayo. Tignan mo, yung ating mga anak, tignan mo na lang yung ating mga anak. Ang bilis nilang sumuway sa atin. Diba? Ang bilis nila magpasaway sa atin. Pero pagka alam nila nagkamali sila, ang hirap nilang lumabas sa atin para mag-sorry. Alam nilang tama yon, pero nahihirapan silang gumawa. Bakit? Hindi natin sila naturuan buhat tong pagkabata nila. Kasi tayong tao, naturally, tayo ay prideful na tao. Kaya nga tignan mo, yung mga batang lansangan, nakikita mo yung mga batang lansangan na walang magulang na nagtuturo, lalaki talagang lansangan yan, lalaking pasaway yan. Bakit walang nagtuturo Walang nagtuturo ng tama. Ha? Kaya nga, kapatid, nakapagtataka na yung anak natin na laging nasa church, hindi pa rin natututo. Ibig sabihin, kulang ba tayo sa pagtuturo? O turo lang tayo ng turo pero hindi tayo marunong magdisiplina? Yung disiplina kasi ay may kasamang pamalo. Pamalo ba? Rod of correction. Diyan masusukat yung laki ng pagmamahal mo sa Panginoon. Kung gano'n siya kalaki yung kasalanan niya, gano'n kalakas ang palo. Bakit? Gusto mong lumaking matuwid yung anak mo. Pero pag pinabanayaan natin yan, lalaki talagang pasawayan. Kaya nga may mga pasaway na bata. Bakit? Bahagyang napapalo ng magulang. Pag napalo man, palong kiliti. Tatawanan ka lang ng anak mo. Kaya hindi mo napansin, lumaki na lang siyang matigas ang ulo at hindi mo na mapasunod ngayon. Kulang sa disiplina. Kaya nga kayo mga bata, may mga bata pang anak, samantalahin nyo. Ang church ay katulong nyo sa pagdidisiplina sa church, sa mga anak nyo. Katulong nyo yung church, hindi nyo kaaway ang church. Wala kayong kaaway dito at hindi kayo itataboy ng church. Ang gusto ng church, lumago kayong kasama yung pamilya mo.
Sabi ko nga, ang church natin is a family-centered church. Nakatuon sa pamilya kung paano pagtitibayin para manatili yung hanggang sa susunod na henerasyon, mananatili yung godly generation. Hindi yung lalabas mula sa lahi natin, biruin mo, mula sa lahi may lalabas na ungodly. Bakit hindi natin naturuan ng bata habang sila ay bata? Amen. Umasa na lang tayo sa miracle. Sabihin natin, magbabago din yan paglaki. Ay, naka. Bata pa naman, hayaan mo lang munang matulog. Naka. Sabihin ng nanay, huwag mo munang gisingin, nakakaawa. Puyat yan. Tingnan mo, yung anak mo, ang hirap na gisingin. Oras na ng trabaho, tulog pa rin. Bakit hindi na-train? Hindi na disiplina. Kaya ngayon, disiplina, yung training, nag-uumpisa pagkabata. Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Hindi niya lalayuan yung tinuro mo sa kanyang matuwid. Baliktad yung application mo ng miracle. Hindi magmi-miracle din yung Diyos sa buhay niyan. Hindi, tinuturuan na nga tayo. Yung miracle, yung kaya mong magdisiplina sa anak mo. Kahit bata pa. Yung makayanan mo, hindi yung pauubaya mo. Ay, naku, pauubaya mo sa diablo yung anak mo. Kapatid, pag hindi natin sila tinuruan, may ibang magtuturo sa kanila. Asan doon yung miracle? Gusto nating turuan ng Diyos. Binigay na nga sa atin kung anong dapat natin gawin. Binigay na sa atin yung formula kung anong gagawin para lumaki silang matuwid. Tapos ayaw pa natin gawin. Ha? Sabihin mo, katuwiran mo, hayaan mo na muna, paglaki niyan, magbabago din yan. Kapatid, nagkakamali ka ng prinsipyo. Hindi yan ang Biblia. Ang Biblia, habang bata, disiplinahin mo. Para pag lumaki siya, malalaki siyang disiplinado. Amen. Wag sila ang gawin nating Panginoon sa bahay natin. Minsan sila ang Panginoon natin eh. Kung ano sabihin ng bunso natin, Tay, gusto kong hotdog. Panginoon mo, di susundin mo. Alam mong lason yun. Tay, gusto kong soft drinks. Yan ba yung pagmamahal sa anak mo? Bibigay mo yung gusto niya? Sasabihin mo, pagmamahal yan? Lahat ng kalasunan, lahat ng chichirya, pinakain mo na? Pero matiturong pagkain, subukan mong pakainin ng gulay, tamilmil. Pakaunin mo ng tosinat lang gunisa, ubusin niya lahat. Lumaking carnivorous yung anak mo. At mag-ingat kayo. Nagtataka, hindi ba kayo nagtataka? Dumadami yung bayot. Di ba? Hindi naman sila nanganganak. Pero dumadami. Minsan gusto ko maniwala sinasabi ni Brother Rolly. Sabi niya, yung kinakain kasi ng mga anak natin ngayon, paborito nilang kainin ay yung chicken joy. Nung araw, yung chicken, yung native chicken pa, yung kinakain natin, di ba, mga matatanda, native pa. Ngayon, yung mga breed na chicken, dating matagal ang 45 days, ngayon, 15 days na lang, meron ng breed, meron ng malaking timbang. Yun yung sinusupply nila sa mga kinakainan natin, mga fast food. Bakit ganon? Kasi inenjikan yan ng mga hormones na kinakain ng ating mga anak na ang tawag doon yung hormones na yung pangbabae. Kaya yung pakiramdam nila nagiging babae. Kaya kayo mga kalalakihan, huwag kayo masyadong mahilig sa chicken joy. Ha? Sabi ni Brother Rolly yun, chemical engineer yun eh. Pwede akong maniwala. Tapos wala pang church.
Buti sana kung may church, may magsusupla ng kanyang pinapawis niya yung mga hormones na yan dahil may exercises. Eh kung wala, lumaki sa parlor. Yan, laging nasa parlor. Tapos mga kalaro dyan sa kalsada, mga bayot din, nagbabalibol. Ay, anong mangyayari? Di ba pinabayaan natin? Pag hindi natin tuturuan yung ating mga anak, may ibang magtuturo sa kanila. Huwag naman natin ipaubaya yung miracle, magbabago din yan. Kapatid, hindi yun yung pinag-aaralan natin. Yung miracle, beyond our expectation, dapat yung alam mong kulang, pero pagtitiwala mo pa rin sa Panginoon. Yun yung greatest miracle na pwede nang mangyari sa buhay natin. Ito na lang ang pera ko, Panginoon. Pambayad ko to ng bills, pero dahil dumaan sa akin yung offering, alam ko yung mga anak mo kinakailangan ng pagkain, ibibigay ko to sa'yo. Nagawa mo na ba yan? Hindi pa. Bakit? Natatakot kang maubusan ng pondo. Amen. I'm almost done. Sabi ko sa inyo, malapit lang tayo. No? A miracle beyond our expectation. There is a challenge na nanggagaling sa Panginoon. At bilang normal na tao, magre-react tayo ayon sa ating pananampalataya. Pero kapatid, nakita na natin kung paano nag-perform ng miracle ang Panginoon. Nakita niyo ba? Nakita mo na yung buhay na patotoo ng mga ating mga kapatid. Kung paano silang nagsuko ng buhay nila sa Panginoon. Mula sa magulong sanglibutan, mula sa magulong buhay, hanggang sa maayos ang buhay niya, ngayon naglilingkod na sa Panginoon. I hope somebody can testify. Marami sa atin na makapagte-testify tayo na buhat ng nakapakinig tayo ng salita ng Diyos, buhat ng pumirmis tayo sa pakikinig, ay unti-unting nagbabago yung buhay natin. It is the Word of God that convict us and change our ways. Salita ng Diyos ang nagko-convict sa atin para magbago yung ating buhay. Ano pang miracle ang hinahanap mo? Tingnan mo yung mga tao ngayon. Hinahanap nilang miracle. Naghahanap sila ng miracle ng Panginoon kung saan nagpapagaling. Hinahanap pa rin nila yung pagpapagaling ng Panginoon. Kaya kung saan-saan niya pupunta sa Manawag, pupunta sa Ilocos, pupunta sa bundok ng Banawe, kung saan-saang bundok hahanapin. Anong kukunin? Anting-anting. Ang akala nila, yung anting-anting na yan, ay mula sa Panginoon. Kapatid, walang delegated na authority ang Panginoon sa mga may anting-anting. No? Ang delegated authority na meron ng Panginoon dun sa mga preachers of righteousness. Tapos nandun pa rin yung pagtitiwala natin, hanap ng kagalingan. Ang masakit nga, minsan Kristiyano na eh. Naghahanap pa ng albularyo. Hindi niya kaya ipagtiwala yung buhay niya sa Panginoon, yung karamdaman niya sa Panginoon. Maghahanap ng albularyo. Anong gagawin sa'yo ng albularyo? Naalala ko yung albularyo, pinupuntahan namin dun sa Magsaysay noon. At hindi na ako bumalik kasi sabi niya sa anong nararamdaman mo? Parang may masakit po. Kung ano sakit. Sige. Inumin mo to. Iinumin mo yun? Talaga, naniniwala ka sa miracle na yun? Baka lalo kang makakuha ng bakterya, higit sa bakterya yung nakuha ni Ma'am Tang. Yung bakterya na yan, galing lang dyan sa kung saang sahig yan eh. Yung galing sa bibig ng matandang tapos hindi nagtutoothbrush. Iinumin mo patapos niyang manalangin. Ay, pambihira. Kapatid, mas magandang miracle na mangyari sa buhay natin, yung may ipagkatiwala natin ng buo ang buhay natin. Nasasabihin mo sa sarili mo, lahat ng bagay na meron ako ay galing sa Panginoon at ipagtitiwala ako sa Panginoon. Kahit ang aking buhay, aking pamilya, anumang meron ako ngayon, sa Panginoon galing ito, kaya pagtatiwala ako sa Panginoon.
Kailan mo gagawin yan? Kailan ka pa magtitiwala sa Panginoon? Paghuli na ang lahat. Kapatid, hindi natin alam ang mangyayari sa araw ng bukas. Mamaya-maya lang. Nung paglindol ka nung nakaraang araw eh. Pinakamataas si 7.3. No? Biruin mo yun. Patatapos lang ng exhortation ni Pastor Hill. O hindi pa tapos. Lumindol. For almost 60 seconds. Grabe. Yung 7.3, pag tumama sa atin yun, may paglalagyan ka. Yeah. Pero salamat sa Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Na hindi sa atin pinaranas yun. Kasi alam ng Panginoon, marami pang magpapanik sa inyo pag sa inyo nangyari yun. Pero kung sa iyo kaya nangyari yun sa lugar na yun, biruin mo, meron kang malaking bahay, marami kang sasakyan sa ilalim, tapos sa isang kisap mata, binagsakan lahat ng sasakyan mo. Pwedeng mangyari. Anong pwedeng mangyari sa atin? Pagkatapos nito, anong mangyayari sa iyo mamaya? May papangako nga mo ba, mamayang hapon, babalik ka pa? Babalik ako mamaya, Pastor. Paano mo nalaman na makakabalik ka? And besides, wala ka naman talagang planong bumalik. Amen. Pero kung may plano kang bumalik, sasabihin mo sa Panginoon, if the Lord's will, if God's willing, babalik ako mamaya, Pastor. Babalikan ko ang Panginoon mamaya. Only brave Christians can do that. Amen. Pero pagka nasanay tayo sa comfort zone, kasi pag napunta tayo sa bahay at naupo na tayo, at nag-umpisa na tayong kumain ng masasarap na pagkain sa table natin, mamaya-maya lang. At pagkatapos kumain, may pag-atas pa yan o kape pa dyan na pampatulog. Mamaya-maya, antukin ka na. Tapos matutulog ka na. Hanggang pag nakatulog ka na, pagtingin mo sa oras, 4 o'clock na. Magbi-virtual na lang ako. Nangyayari? Malinaw naman yung isipan mo, bago ko umuwi, babalik ako mamaya. Pero pagdating sa bahay, kasi comfort zone man natin. Kaya nga, sa totoo lang, buhat yung nakarating ko sa CSI, hindi comfort zone ang bahay sa amin, tulugan. Kasi hindi kami naging komportable sa bahay kasi tulugan lang. Uwi ng hating gabi, aalis ng madaling araw. Tulugan lang. Walang comfort. Tulog lang. Pero kayo pag nakatulog, wagas. Halos ayaw nang gumising. Kaya nga bahagya maka-join sa prayer time sa madaling araw eh. Kaya nga bahagya maka-attend ng exhortation sa gabi alas 10 eh. Bakit? Nasa comfort zone tayo eh. Pero subukan nating ibigay yung ating comfort sa Panginoon. Ang gawin nating comfort zone ay ang kamay ng Panginoon. Tignan natin. Tignan natin kung anong mangyayari sa atin. Tignan natin anong mangyayari sa pamilya natin. Amen. I hope the message is clear. There's a miracle beyond our expectation. God, Christ can perform miracles beyond our expectation. Hanggang sa panahon na to. Ang Panginoon ay nagpapagaling, ang Panginoon ay nagpo-provide, ang Panginoon ang nagbibigay ng lahat ng bagay na kailangan natin. It is God. He is Jehovah Jireh. The God who provides everything for us. Alam ng Diyos ang kailangan natin. Alam ng Diyos kung kinakailangan mong pahinga, bibigyan kanyang kapahingahan. And besides, siya naman ang nagsabi, siya ang gawin mong kapahingahan. Come unto me. Gawin natin kapahingahan ng Panginoon sa buhay natin. No? The greatest miracle na pwede nating makamtan sa buhay natin ito ay yung matuto tayong sumunod sa Panginoon all the way.
In all our ways, acknowledge Him. Trust in the Lord with all thine heart, and all thy ways acknowledge Him. No? And He shall direct thy path. Gusto natin ang matuwid, dire-diretsong katuwiran ng Diyos, pagtiwala natin ng Diyos sa buhay natin. Pagtiwala natin sa Diyos ang buhay natin. Amen. I hope the message is clear. Tayo pang lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami, nagpapasalamat o Diyos na natapos po na yung pag-aaral, paghahayag ng iyong mga banal na salita. Thank you so much, O God, sa iyong mga salita. I pray na patuloy po itong pagpalain at patuloy pong pangunahan sa lalabing oras namin sa hapon ito. Binabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian po sa inyo at patawad muli sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.